Grabe pumiga dito si Naslim, umaangat yung likuran ng kanyang gulong rito, nasa harapan talaga, ang pirsahan talagang pigaan yan at Joshua Pascual kaya kanyang patagin ang losong. Individual time trial, ito yung magandang abangan natin ngayon. At defending champion natin rito si Nash Lim. Pero sa kanilang laban na to, maraming nagtataka kung bakit raw binaliktad kaya wala tayong may sasagot niyan. Kung mga sila ang gumawa niyan ng ruta, syempre. Sunod ng tayo rito. Andyan naman si Erickson. Dave Montimayor, isang malakas umahon, isang mountain biker. Pero dito, ay magkakalaman to sila sa lusong muna tayo. Dahil, syempre, magkaiba yung ating ruta ngayon. At si Ronnie Ramos, ito na, handa kayang patagin ang lusong ng Batolao. Nakangiti siya dito, pero tutuhugin siguro niya dito. Si Uranza, o kaya si Patrick, o si Joseph Bura kaya, o si Joshua Gatmaitan. Sino kayang tutuhugin? Nandyan pa si Lago. Naku, kinakabahan na konti dito. Si Ronnie Ramos, ito lang, dalawang ating aabangan. Kaya defending champion natin, si Nash Lim. Kaya dito naman ay baliktad yung kalang ruta. Kaya abangan natin kung madidipinsahan ba ni Nash Lim. At Ronnie Ramos, ito ng pagkakataon niya ngayon. At parang mahuhulog na yung kanyang puso rito. Bumabagsak-bagsak na. Kailangan hindi ka talaga lalamigin rito sa losong. Kailangan mong talagang pigain. At dito natin malalaman rin kung may pirsa ba ang losong Pero meron siguro yan. Dahil kapag hindi ka mambursa dyan, babakal din yung speed mo yan. Diyan naman si Patrick pagtalunan. Ito Uranza naman si Sian ng Sarmiento ng Team Cambiados. Ito na si Ronald Uranza. Matinding bagan to ngayon. Lamang dito yung may katawan na medyo malaman rin Dahil sa panayan sa diin, syempre yung veterano to, si Uranza. Saka yung height niya, kayang-kaya niya dito yan. Pero syempre, marami talagang malalakas din. Dahil si Pascual, kung medyo ganun yung katawan nito, ay mas matindi yan dito. Pero pagdating naman sa to, medyo mahirapan na naman. Joseph Habinyar, ang break artist ng team. Excellent daw. So, ito yung silent killer. Ito yung ating FaceTime ng Tour of Luzon 2025. Kaya ito, handa kayang patagin ang lusong ng Batolao. Malalaman natin to ngayon. Dahil siyempre, nabago yung ating ruta. Pero kung ahon, abangan natin yung mga climber dito. Losong, abangan natin yung mga mas malakas pumanay. Yung mga diinan, yung mga hatak nito ang kailangan. Ito na si Joseph. Sabi niya, binitawan na siya rito. At ito na, napakatulin na dito. 80 kps dito, medyo losong yan. Kaya talagang matulin sila rito. Pero kapag ikaw ay siguro nagtitimbang rito ng 70 plus, aabot ka siguro ng 100. 100 kps ka siguro dito kapag yung timbang mo ay medyo mabigat. Yun nga lang, pagdating naman doon sa may toy, pagkaliwa dahil ahon, baka medyo gagapang ka rin. Baka 5 kps ka na rin, kaya baliktad rin, mababawi rin. Kaya kailangan dito ay yung tama lang talaga, no? Yung matangkad ka na may laman, yung malakas pumaray, ito yung mga match nila. At ito, matulin sila. Kumbaga, lato sila ay parehas na ng speed dito sa umpisa. Pero, mababago lang yung kalamang speed dito. Doon naman sa tuwi, ito, matulin, no? Kailangan pirsahan din. At nasa kondisyon dapat din lalaro din. At kailangan mo rin pag-insayuhan din to ng ITT. Dahil kapag wala kang ensayo nito, mahirap din to. Dahil meron din talagang mga malakas pumanay. At mga time trialists talaga, kagaya Pascual, Rostum Lim, Magalido, Uranza. Marami tayo mga time trialists, sila Nash Lim, ayan, Nicole Pareha, si Alexis, malakas din yan pumanay. Si Corpus, medyo kakaiba rin yan. Pero sa pagdating na kasi sa maintain, yung mga dapaan, dahil dito, lusong to, pero hindi gaano malusong talaga. Dahil meron din naman tayo mga malakas sa downhill rin Kagaya la to gawin Marcelo Pilipi. Sa Tour of Vizcaya, napakatindi yung lusong. Pagdating sa ahon, naiwan sila. Pero pagdating sa lusong, nagulat tayo. Yung mga nagpapakalas sa kanila, pinakalas nila sa lusong, di ba? Meron talagang malakas din sa lusungan. At dito naman, ito na yung magbabago yung speed nila rito dahil kapag ikaw ay medyo tinamaan na, mahirapan ka nang umusad rito at lalo na kapag ikaw nabunsol o kaya pinuli ka, syempre, meron din talagang persahan rin kapag lusong. Kahit tingnan natin na matulin talaga sila sa lusong, nag-80 sila, pero pagdating dito naman ay mababago yung kalang speed rin dahil ahon to, climber naman ang mag-i-enjoy rito ngayon.
Kaya magandang laban 'to kung kaya magdepensa ni, Naslim rin dahil siyempre, matangkad din si Naslim, at saka may katawan kaya malakas din 'yan pumanay siyempre sanay 'yan sa gym. Siyempre lahat naman 'to sila nag-e-ensayo at kailangan talaga meron ka talaga sa kondisyon, at gano'n naman talaga dahil, 'pag ikaw ay nabunsol ng maaga, kahit anong pilit mo at lalo na kapag ikaw ay pinulikat kahit anong lakas mo kapag, meron ka niyan ay napakahirap din talagang labanan. At sinusubukan pa dito ni Bura dito na puwersahin at kargahan pa yung kanyang speed dito dahil, nararamdaman din talaga niya dito na bumagal na siya dito dahil makuha na 'to. Hindi mo rin talaga puwedeng, puwersahin kaagad dahil, siyempre meron pang dulo. Kailangan tantsado mo kung saan ka dapat babagal dahil kapag puwersahin mo lahat, eh, siyempre yung finish line ang mahalaga. Dahil kailangan makakatawid ka na mas talagang mababa yung oras mo dito. Ito napakakunat din dito, kumbaga sa road race ito yung kanilang mga banatan na kumbaga diyan sila nagpapakalasan, kaya dito naman sa kanilang ITT ito naman yung persado talaga. Kailangan mo talagang diinan, gigil talaga ang kailangan pero ramdam ni Bura dito na talagang groggy siya, oh. Well, tahimik siya, dahil, sa Tour of Luzon 2025 grabe yung kanyang pinakita dun. Nandun yung kanyang gigil, yung speed niya ay napakatuloy nun, nagmimindol lang siya ng, 55, mintin niya ay 60 dito, medyo bumaba talaga at inabot dito ni, Joseph Bura itong si, Debo de Lima, talagang matatuhog. Ito yung malakas to rin material si Debo. Dati, yung ako yung nag-uumpisa siyempre medyo napahinto rin ng konti at ngayon minsan nagbabalik din sila kapag may laro na rin. At dito sinusubukan pa rin dito ni, Joseph Bura na talagang kargahan, tiisin, talagang imimintin pa sana yung kanyang speed pero nararamdaman niya dito yung kanyang agrogi rin dahil talagang bumagal siya ron kanina pagkaliwanan doy. Talagang tinamaan talaga sa puso, gano'n talaga. Kahit anong pigil natin. Kapag tinamaan tayo talagang sabog talaga. Grabe, oh. Pero kapag siguro ahon yun, ako medyo talagang mahirapan din talaga, no? Dahil climber talaga ang lamang. Kaya dito ngayon, medyo lamang dito yung may mga katawan ba. Na, ito kaya ni Bura ngayon, lamang din to sila sa lusungan. Yun nga lang, medyo tinamaan siya ng maaga, eh. Pero sinusubukan pa rin niya dito na puwersahin pa, kumbaga kakargahan pa. Para siyempre, napakahirap tong ITT dahil, oras, sarili mo talagang kalaban at natuhog na dito si Kyle. Unang pinakawalan dyan, si Kyle, pero si Pascual dito tinuhog na dyan. Ito yung maganda ngayon kay Pascual dahil dito naman siya bumawi. Dahil sa lusong, siyempre lamang yung mga mabigat na timbang at dito si Kyle tahimik lang siya na tem. 7-11 Pascual, napakatindi talaga. Napakahirap talaga talunin si Pascual, no, kapag pagdating na sa ahon dahil matured na siya, eh. Kumbaga, yung kanyang diin naman na may laman na matining. Kaya napakahirap ng, talunin talaga to si Pascual dahil syempre, nag-matured na yung kanyang sipa dahil sa araw-araw mong pag-iinsay, doon mo rin naman talaga nakukuha kung ano yung gusto mo, eh. Kumbaga, doon mo talaga na-i-improve yung sarili mo at kita nyo naman yan, matining na may laman na may diin. Ito yung napakahirap kay Pascual talunin na pagdating na sa ahon dahil talagang, nabago na. Kung dati kumakalas pa yan si Pascual pagdating na sa ahon, pero ngayon napakahirap lang talunin yan. Kaya yung ating, Eagle of the Mountain 2025 sa Tour of Luzon, na tama yung kanyang sinabi na bago umabot ng ulo ng, Lion, talaga doon siya babanat. Pero ngayon sa kanilang ITT, syempre, yung mga ganitong katawan, maiwanan talaga dahil sa lusungan pa lang, medyo mahirapan sila. Pero pagdating naman sa ahon, dahil may ahon konti lamang siya ron, at ito matulin. Dito si Pascual kay, Joseph Bura, dahil kanina si Bura, 50. Ngayon dito, umabot ng 60 dito si Pascual, talagang, matulin pa to. Sinusubukan rin talaga dito ni Pascual na makikipagsabayan kahit lusong. Pero kapag ahon, nako, mahirapan sila dito kay Pascual, At maraming nagtatanong, bakit daw binaliktad? Pero siyempre, wala tayong masasagot niyan kundi, talagang sunod lang tayo sa kanila. Dahil maganda rin naman pala pag lusong. Persahan rin naman pala talaga. Kita nyo naman yung tuloy nila kanina, 80. Siyempre, lahat sila, ang kalang speed ay parihas. Kumbaga, pagdating na talaga doon, pagkaliwanan to, doon naman magbabago yung kanilang speed dahil, medyo bababa na dahil medyo pawirsahan ka na din, eh. Siyempre, bawas na yung lakas mo ron. Kaya dito, patag. Ito na, lakas na talaga ang kailangan mo rito. Dahil kanina, medyo kahit magpwirsa ka doon,
At makakapag-recover ka kagad dahil losong. Pero ito na, kapag pwersahin mo dito, talagang tatamaan ka talaga. Ito na si Naslim. Grabe ang lakas pumanay dito. Ni Naslim, oh. Ang tuloy. Nagsaya 70 rito. Ang tuloy dito ni Naslim, oh. Ang lakas, ah. Napakatindi yung kanyang ginawa rito. Umaangat-angat yung likuran ng gulong niya rito, oh. Sa sobrang lakas yung kanyang piga. Dahil kanina sila Pascual about ng 60. Ito naman 70. Ang tuloy at ang lakas. Kita nyo naman yung parang nagwiwigil eh. Parang kita yung pigaan nito. Hindi pa nakasagad yung cambio niyan. Pero kita natin na parang umaangat-angat yung likuran ng gulong dito ni Naslim. Dahil sa sobrang piga, siguro sa sobrang diin yung harapan. Kaya pati likod talaga umaangat. Kita nyo naman yan. No? Yung gigil dito. At dito lumaro nung criterium. Kaya mas malakas ang pwersa nito kaysa doon sa lumaro ng criterium. Kaya ito kaya kayang dipinsahan ngayon. Antulin pa rin. Kita nyo naman yung pigaan rito ni Naslim. Oh. Napakatindi. Sanay talaga to sa mga ITT rin dahil lamang siya dito at naka-diswheel pa siya. Kaya may lamang talaga to sa hangin rin. Oh. Grabe, ang lakas pumanay talaga. Oh. Kita nyo naman yan. Kanina umabot siya ng 70. Ang lakas pumanay talaga dito. Ang tuloy, no? Kung magagigil na gigil siya kanina, iba talaga dumiin to. Sagad na sagad yung cambio na dito. Para siya makakausad rito at sumisigaw na rin dito si Tatay Tox. Nakargahan pa, syempre. Malaki ang postahan rito. Sino kaya ang nag-champion rito sa kanila? Sino kaya ang nanalo rin sa postahan? Kaya ito na. Grabe ang lakas dito ni Naslim. Nagwawala talaga. Kaya ito yung ating gold medalist. Back to back pa rin.